Hindi kailanman nakipag-usap ang lalaki sa kanyang ina. Para silang mga estranghero sa isa't isa. Isang araw, habang nagtitinda siya sa kalye, unang beses na lumapit ang kanyang ina sa kanyang pwesto. Tahimik nitong pinili ang ilang damit, nagbayad, at umalis. Wala ni isang salitang namagitan sa mag-ina. Pagkaalis niya, lalo siyang nagngit-ngit. Kumuha siya ng ilang pirasong damit, ibinato sa harap ng kanyang ina, at sinigawan nito na huwag nang magpakita muli sa kanyang pwesto. Tinawag siyang walang utang na loob ng mga taong nakakita. Walang nakaunawa kung bakit niya itinatrato ng ganoon ang sariling ina. Tanging siya lamang ang nakaalam kung gaano siya pinahirapan nito noong bata pa siya. Nang siya ay teenager, namatay ang kanyang ama at kapatid na babae sa dagat. Dinala siya ng kanyang ina at nagpakasal muli. Mula noon, sinabi nitong tiyahin na lamang ang dapat niyang itawag sa kanya. Hindi na unawaan ng batang lalaki kung bakit biglang nagbago ang kanyang ina, ngunit nang marinig nitong nag-alinlangan siya, ilang beses siyang sinampal. Dumugo ang gilid ng kanyang labi, ngunit tumanggi pa rin siyang tanggapin ang muling pag-aasawa ng ina. Sa mga taon na kasama niya ang kanyang amain, araw-araw siyang inaapi ng dalawang anak nito, at lagi siyang may pasa. Kahit makita mismo ng kanyang ina ang pang-aabuso, hindi man lang siya nito pinakita ang may malasakit. Ipinakita niya sa ina ang kanyang mga sugat, ngunit tinugon lamang siya ng malamig na katahimikan. Ninakawan niya ng alahas ang bahay, 163, madadala niya ang kanyang ina at makakatakas sila. Ngunit tinawag siya nitong likas na magnanakaw, isang masamang binhi. Mula noon tuluyan na niyang pinutol ang ugnayan nila. Ngayoy matanda na ang kanyang ina. Pagkamatay ng amain, pinalayas siya ng mga anak nito sa kanilang bahay. 3 buwan ang nakalipas, nalaman niyang may huling yugto na ng cancer ang kanyang ina. Nang marinig niya ito, wala siyang naramdaman ni katiting na lungkot. Sa halip, para itong ginhawa. Hinimok siya ng mga kaibigan na makipag-ayos na sa ina. Natuparin ang hiling nitong makabisita sa kanilang bayan sa huling pagkakataon. May bahagi rin sa kanya na gustong malaman kung bakit ganun ito naging kalupit sa kanya noon. Pagdating nila sa bayan ng ina, nalaman niyang nawala na ito ng lahat ng kamag-anak noong siya ay 13 taong gulang pa lamang. Habang pababa niya itong pasan mula sa bundok, napagtanto niya kung gaano na ito kahina. Sa loob ng sasakyan, hinarap niya ang ina tungkol sa lahat ng ginawa nito sa kanya. Ang sagot nito, isa akong hangal na babae. Inakala kong basta may makain at maisuot ang isang bata, sapat na iyon. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang kainan noong 13 siya. Kahit gaano siya ka-busy, hindi siya kailanman nakakakain ng sapat. Nang makilala niya ang ama ng lalaki sa edad na 20, saka lamang niya naranasan ang hindi na magutom. Buong buhay niya, hindi niya naranasan ang pagmamahal. Kaya ang pagkakaroon ng sapat na pagkain ang pinakamalaking biyayang alam niya. Dinala niya ang ina sa tuktok ng bundok na matagal na nitong pinapangarap marating. Ngunit sobrang hina na nito para umakyat pa. Kaya sinabi niyang mauna na itong bumaba at kukuha siya ng video ng tanawin para dito. Habang umaakyat, bumalik sa isip niya ang lahat ng alaala tungkol sa ina. Unti-unting naglaho ang galit habang papalapit ang kamatayan nito. Habang nagre-record, nagbiro pa siya tungkol sa susunod pa nilang pag-akyat. Nanginginig ang boses niya at namumula ang mga mata. Hudyat na handa na siyang magpatawad. Paulit-ulit na pinanood ng kanyang ina ang video. Marahil tinitingnan niya ang tanawin. Marahil ang anak niya. Bago sila maghiwalay, sinabi niya sa ina na gusto niyang matikman muli ang sabaw na madalas nitong iluto noong bata pa siya. Kinabukasan ng umaga. Gabi pa lang, hindi na nakatulog ang ina. Pagsapit ng madaling araw, naluto na nito ang paboritong sabaw ng anak. Pagdating niya, handa na ang pagkain. At ang ina niya ay tahimik na natutulog sa tabi nito. Kumain siya habang tinatawag ang ina para magising. Ngunit hindi na ito kailanman sasagot pa. Kung ikaw ang anak, mapapatawad mo ba ang ganitong ina? At kung ikaw ang ina, magagawa mo ba ito sa anak? Maaari ka bang magbigay ng iyong opinyon sa komento?